Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Erwin Tulfo matapang na tinanong at sinabi na sawang-sawa na ang Pilipino sa diplomasya, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Tinanong ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang National Task Force for West Philippine Sea, kung may konkretong plano ito para matigil ang mga katulad na insidente sa West Philippine Sea sa hinaharap. Plain and simple, with the video that you presented here, in this incident at the West Philippine Sea, the Chinese Coast Guard is toying with us, toying with you. In short, pinaglalaruan po tayo, pinaprovoke po tayo, and we have been so patient this past several months, or shall I say, year or two. Ang tanong ko po, paulit-ulit na po nangyayari ito. Well, without telling me right now, may I ask the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, Navy, National Task Force on West Philippine Sea. Ilang beses na ho nangyari ito, parang cat and mouse na nangyayari doon tuwing resupply. Meron na po ba kayo on the first instance na hinaharang-harangan ho ang mga barko natin, nakapag-isip na ba kayo ng action plan? Without telling me now, all I want to hear is yes, you have. Kung meron na ba kayong operational plan, what to do next? Because we will keep on resupplying our troops in Ayungin Shoal. Ang gusto ko marinig, meron na po ba kayong plano na pag-usapan, ano ang gagawin ninyo pag nangyari ito? Because we don't want to hear this anymore. Haharangin na naman ho tayo. The same thing. Hindi naman ho tayo babarilin, babanggain lang tayo. So what do we do next? Meron na po bang plano? Either the NTF, WPS can answer this or Coast Guard. Meron na po ba? Wag ho ninyong isabihin sa amin kung ano. But do you have a solution to this problem? Pangatlo na ito, pang-apat na ito, laser pointing, binomba ng tubig, ngayon binangga. Ano po, meron po ba o wala? Can you please tell us? Salamat po. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, honorable members of this committee, on the part of the National Task Force on West Philippine Sea, we do have our plan on these issues at the West Philippine Sea. So are you saying, Mr. Chair, are you saying that meron na po? So we have to anticipate now na sa susunod na resupply, baka mas matindi pa ho ang gagawin. Dati, laser lang, hinabol-habol lang ho tayo, binangga na tayo ngayon, baka sa susunod ay talagang sagasaan ng barko natin. Have you come up with a plan on what to do next? Yung matibay-tibay po na plano. Kasi I am very sure 100% uulitin at uulitin na naman ho ito. Madyadyaryo na naman ang insidente na ito. Paulit-ulit na lang po nadyadyaryo, na hinabol ang Coast Guard, kawawa ang Coast Guard, ang mga barko natin. Have you, meron na po tayong plan or action na matibay-tibay hinggil ito sa actions ng China? Yes, Mr. Chair. The National Task Force on West Philippine Sea is continuously conducting meeting and planning scenario war games in the conduct of our conduct of operations and the fighting of our sovereign rights and sovereignty and jurisdiction at the West Philippine Sea, Mr. Chair. I understand that, Mr. Chair. My point is, yung actions po na sinasabi niyo other than diplomatic protest, sawang-sawa na po yung mga kababayan ho natin. I mean, diplomatic, note verbale, patawag yung ambasador. Wala ho eh. This is all falling under deaf ears. Ibig sabihin, hindi pinapakinggan. Hindi rin ho umuubra. So, ang sinasabi ko lamang ho, yung concrete action, siguro mamaya ho sa executive session, gusto naming malaman kung ano ho ba itong matibay-tibay na action.
Pangalawa ko pong katanungan, Mr. Chair, if you would allow me, ay gaano po kabilis yung mga sasakyan natin? Ilang knots Philippine Coast Guard ang inaabot ng barko po ninyo? How fast is it? Gaano kabilis din yung barko ng China? Kasi naghahabulan ho kayo eh. Ngayon, talagang aabutan ko yun. Kung ang takbo nyo na lang ay 5 knots, tapos sila ay nasa 20 knots, talagang maabutan ho kayo. Ilan, gaano katulin ang takbo, pati yung mga resupply ship po natin, ilan po ang takbo nito, ang speed? Mr. Chair. Yes, sir. On the part of the Philippine Coast Guard, our 44-meter vessels can run as fast as 22 to 25 knots. However, since our primary mission is to provide escort, security escort to the chartered boats, sir, we have to adjust our slow speed so that we can be able to pace with chartered boats, sir. How fast, Mr. Chair, our resupply boats, yung inaarkila natin, gaano katulin naman po ito? I would like to refer that to the commander of Western Command, sir. Good morning, Mr. Chair. The Unaisa May has a cruising speed of 7 knots only, Mr. Chair. Wala po ba tayong makuha, Mr. Chair, na sasakyan na matulin-tulin naman? Kung 7 knots, pwede ko pong mga swimmer ho natin, 7 knots na ho yung takbo eh. Tapos 7 knots, talaga maabutan ho yan. Kahit siguro pagong, aabutin po yung resupply natin at 7 knots. Kawawa nga din naman ang Coast Guard. Ano po, magiging siya po yung panangga at 7 knots. Wala po bang matulin-tulin naman? Siguro mga hanap tayo ng mga 12 or 15 knots na para makatakbo naman ng mas matulin kaysa sa 7 knots, Mr. Chair. Yes, sir. That's part of the options that we are considering, sir. The ideal speed for us for the RORE is 15. So we're looking for a platform that can go 15 knots at least with a draft that can enter the shoal, Mr. Chair. Okay, another question, Mr. Chair. Napansin ko po, sinabi ho ninyo 16 ang kanilang militia vessels, 5 ang Coast Guard. Alam ko ho, yung Coast Guard natin, di ho tayo makapagpadala ng 5 Coast Guard din dahil yung quantity po ng sasakyan ng Coast Guard. Pero ang tanong ko po, wala po bang plano na dagdagan din yung resupply? Parang ika nga, kasi para ho itong tinitignan ko ho ito, parang offense-defense, parang sport lang ho, parang football di ho ba? Parang cat and mouse, kailangan ho siguro natin na marami ding dadalhin doon, or in short, decoy. Can we do that? Kaysa sa 2 lang ang papadala natin, bakit hindi tayo mag-arkila ng 10 para sumakit din ang ulo nila, hindi nila alam kung sinong hahabulin nila. Can we do that, Mr. Chair? Mr. Chair, we can discuss that in the executive session. Possible actions that we can take, sir. Isa pa ang katanungan, Mr. Chair, if you would allow me. Yung mga barko po ba ng Coast Guard, do we have a firepower just in case, Mr. Chair? Kasi po napansin ko parang ang dala-dala lang po ng Coast Guard natin ay mga Armalite. Alam niyo ho, masakit mahong sabihin, pag nadaanan kayo, mabuti hindi ho kayo nadaanan ng mga Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf nakakumpit, may mga dala po mga RPG. Tayo ho, Armalite, ano ho ilaban natin? Are we armed with something other than mga rifles and sidearms ang mga barko po ng Coast Guard, Mr. Chair? Mr. Chair, I would like to refer that question later during the executive session, sir. I will reserve my other questions later, Mr. Chair, because these are sensitive questions and it has to be asked in the executive session. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Tiniyak ni National Task Force for West Philippine Sea Deputy Director General Nestor Jerico kay Representative Tulfo, na may plano ang NTFWPS na harapin ang mga katulad na issue sa West Philippine Sea. Totoo naman ang sinabi ni Representative Erwin Tulfo na sawang-sawa na ang Pilipino sa diplomatic protest, dahil hindi pa rin naman nakikinig ang China sa ating reklamo at kaso laban sa kanila.
dapat gumamit ng mas mabibilis na barko ang Armed Forces of the Philippines para sa kanilang resupply mission sa BRP Sierra Madre malapit sa Ayungin Shoal, para hindi mapilitan ang mga Philippine Coast Guard na maghintay ng mas mabagal na bangka na madaling habulin ng mga Chinese. Tinanong niya ang tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Terrella, tungkol sa bilis ng mga barko ng Coast Guard. Pagkatapos ay nagtanong si Tulfo tungkol sa mga resupply boat, at sinabi ni Terrella na may makakasagot sa AFP, ayon sa commander ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos, ang Anay Zamay, ang sasakyang pandagat na ginamit ng AFP para magsagawa ng mga resupply mission na isa sa binangga ng China ay may bilis lamang na 7 knots. Dahil sa pagiging sensitibo at hindi dapat isiwalat na detalye, ipinagpatuloy ng komite ang pulong sa isang executive session. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.